Nasusunog pa rin ang tambakan ng basura sa Navotas na nagsimulang magliyab nitong Biyernes ng gabi. Tuloy rin ang pagkalat ng usok nito na umabot hanggang ibang bahagi ng Metro Manila at katabing Bulacan. Nakatutok si Jonathan Andal. 3 araw na pero hindi pa rin tuluyang naaapula ang apoy sa nasusunog na sarado ng sanitary landfill sa Navotas. Ang usok mula sa sunog sa landfill hanggang kanina nagdulot ng smog at polusyon sa malaking bahagi ng Maynila, pati na sa Quezon City at Bulacan. Hindi pa matukoy ang pinagmula ng apoy dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon, pero isa sa iniimbestigahang rason ng Bureau of Fire Protection ang init ng panahon. Ganitong mga organic waste decompose ay nagge-generate ito ng methane gas dahil sa init ng panahon. So, pwedeng spontaneous combustion, isang kadahilanan yon. Ibig sabihin walang other source of ignition, kundi yung mismong spontaneous combustion ng chemical reaction. So, isa yon sa pwedeng kinoconsider natin sa dahilan ng sunog. Pero again, non-conclusive pa dahil magsasagawa pa tayo ng extensive fire investigation sa. Hindi raw iiwan ng BFP ang 41 ektaryang landfill hanggat hindi tuluyang naapula ang apoy roon. Kahit pa ang ilan sa kanila lumulubog at nalulusaw na raw ang mga bota sa tindi ng init ng mga basura. Hinahalukay yung mga deep-seated fire dahil basura yon at sinususugan ng mga fire hoses natin coming from the 6 fire trucks at iba pa yung mga portable pump na direct na nagpapump from seawater. Sabi ni Navotas Mayor John Ray Tiangco na iwasan sana ang sunog na ito kung hindi ito basta inabandona ng dating operator ng Navotas Landfill na Fileco o Philippine Ecology Systems Corporation na nagtapos ang kontrata roon nitong December 2025. Iiwan yung basura po niyan, magaya niyan, lalo na pag summer, sobrang init. Diba, may maraming plastic po dyan, karoon ng rubbish fire. Opo. Pero kung sana nagawa yung closure, baka hindi ganyan. Sa ilalim ng batas, inoobliga ang mga operator ng sanitary landfill na bago tuluyang umalis, gumawa muna ng safe closure and rehabilitation plan kung saan kailangan muna nilang tabunan ng lupa ang mga basura, taniman ng halaman at lagyan ng gas ventilation gaya ng tubo ang ilalim ng mga basura para hindi matrap ang mga gas gaya ng methane na posibleng pagmulan ng sunog o pagsabog. Sabi ng ENB o Environmental Management Bureau ng National Capital Region, nagtabon naman ng lupa roon ang Fileco pero hindi nila tinapos. Nag-start lang nung soil cover pero hindi nga tinapos. Nag-back out, abandon sila. Kasi nag-pull out sila ng mga equipment doon sa site. Under RA 9003 at under din po dun sa kanilang ECC conditions, dapat 6 months prior to the cessation ng operation ng landfill, nakapag-submit na sila nung safe closure plan. Sinita raw yan noon ng EMB-NCR pero nagmatigas raw ang Fileco. Matapos ang sunog sa landfill, pinag-iisipan na ng gobyerno na sampahan ng Fileco ng mga reklamong administratibo, kriminal at sibil. Kanina naglabas ng pahayag ang Fileco, sinisisi nila ang San Miguel Aerocity Incorporation, ang kumpanyang gumagawa ngayon ng New Manila International Airport sa Bulacan. Pinaalis daw kasi ng San Miguel ang mga tauhan at mga gamit ng Fileco sa Navotas Landfill noong Pebrero sa bisa ng writ of possession at notice to vacate na dala noon ng sheriff. Nag-ugat daw ito sa expropriation order na inilabas ng korte mula sa condemnation case na isinampa ng San Miguel Aerocity laban sa Fileco. Pero bago daw sila pinaalis, nasimulan naman na raw ng Fileco ang safe closure and rehabilitation plan doon na alam naman daw ng San Miguel at ng Navotas LGU. Sinubukan naming hinga ng komento rito ang San Miguel pero wala pa silang tugon. Kanina may binuo ng task force ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na tututok sa Navotas landfill para hindi na maulit ang sunog doon. Sabi ng EMB, tatapusin na ang safe closure and rehabilitation plan sa landfill pero kung sino ang magpopondo niyan, hindi pa alam sa ngayon. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.